Hello mga kaibigan, magandang gabi sa ating lahat. Ito na naman ang inyong life coach at negosyo partner, Ate JB. Ayan, so gabi na po, no? At ginabi po si Ate JB na sa paggawa ng video kasi kagagalin lang namin ni Francis na mamalingki at saka nag-grocery na rin po kami. Pero kahit gabi na, naisipan ko pa rin na gumawa ng vlog kasi naman napakaganda po ng topic na ating pag-usapan ngayon. Walang iba, tungkol pa rin po sa ating sari-sari store business. Marami na kasi, kahit ikaw kaibigan siguro, marami ka nang nabasa, no, mga post na may mga kasari po tayo or ikaw siguro, wag naman sana, na unting-unti nang nalulugi ang negosyo. So, ang katanungan, no, ng karamihan ay paano maiiwasan ang pagkalugi ng ating sari-sari store business? Yan kaibigan, no. So, yung pagkalugi, masasabi nating part na sa ating negosyo, parang party, sad reality, no? Marami kasi mga sari-sari store business owners na nalugi talaga ang kanilang negosyo. Huwag naman sana mangyari ito sa ating kaibigan, no? Dahil ang hirap, yung pirang pinaghirapan natin para makapagsimula, ginawa nating puhunan, ginamit na pangkapital, puhunan sa ating negosyo, unti-unting mawawala. Ang sakit noon kaibigan. Kaya sana, panoorin nyo po hanggang dulo ang video ito dahil makakatulong po ito sa inyo, no? Paano ba natin maiiwasan ang pagkalugi ng ating sari-sari store business? Ayan, so magmadali na tayo kasi gabi na. Number 1 kaibigan, always check the expiration date. Ayan. Lalo na sa mga canned goods, ito for example. So, kumpiyansa kasi tayo, most of us are very confident kasi pag canned goods, alam na natin na matagal ang expiration date, 2-3 years from now, kaya binaliwala natin, no? Ayan tuloy. Pagbigay natin kay customer, sinauli. Bakit? Uy, Ate JB, expire na po ito. Naranasan ko na ito kaibigan, no? Matagal na. So, natuto ako sa aking pagkakamali. Always check the expiration date. Ayan. Yung mga old stock mo, una mo yung ibigay sa kay customer, wag yung bago. So, dapat mag-check po tayo kasi nakakalugi ng negosyo. Pag palaging ma-expirean tayo ng mga paninda. Kasi si customer, pag mabigyan natin ng expired na produkto, mawawala ang trust niya, ang tiwala niya sa atin, mawawalan tayo ng customer. Kaya always check the expiration date sa ating mga paninda para maiwasan natin ang pagkalugi ng ating negosyo. The second kaibigan is that wag kang bumili ng bultuhan. Ayan ang sarap sa pakiramdam. Alam ko, pag marami tayong pera, malaki yung ating kapital, yung ating puhunan, ay ang sarap bumili ng bultuhan. Ang tanong kaibigan, yung mga binili mo ba, mabintang-mabinta? Fast moving ba ang mga panindang binili mo? Ayan. So, wag na wag kang bumili ng bultuhan, yung buy box, yung dosina-dosina, kung hindi naman fast moving. Kung hindi araw-araw, may naganap. O, no, maliban na lang kung pwede bumili ng bultuhan, pero wala expiration date, katulad ng tsinelas, katulad ng walis, o okay lang, bumili ka ng bultuhan. Wala namang expiration date, pero pag may expiration date, lalo ng mga pagkain, ay huwag kang bumili ng bultuhan kung hindi naman fast moving. Tiyak, malulugi ang iyong sari-sari store business kaibigan. At ito pa, pangatlo kaibigan, no, para talaga maiwasan natin ang pagkalugi ng ating negosyo is that yung kulang. Ayan, so ito simple ito pero alam ko marami sa inyo ang nabibiktima. Ate JB, yung kulang ng peso yung pera ko, ibabalik ko lang, isasauli ko, ibabalik ko. Ate JB, magkano po yung ketchup nyo? O si Mang Tomas, magkano? 17. 15 lang pera ko, Ate JB. Pwede ibalik ko na lang ang 2 pesos. Ikaw mabait naman. Okay, walang problema. Ayan. Siguro marami sa inyo dyan ang nabibiktima nito. Kaibigan, as much as possible, wag ka nang mag-agree, no, na may kulang 1 peso, 2 peso. Sabihin mo, sige, ibalikan mo lang ito, no, kunin mo yung 1 peso. Ayan. Pero in a calm manner, may nahon ka magsalita, kaibigan. So marami na tayong nabiktima niyan, mga kulang-kulang na piso. Ako nga, minsan, there was a time, 17 pesos ang kulang. Hindi binalik. Abuti na lang no kapitbahay ko. So siningil ko kaibigan. Kaya ikaw kaibigan, as much as possible, no,
ikaw kaibigan, huwag mong hayaan na sila ay palagi may kulang na peso. Sabihin mo, magpaskil ka ng karatula sa labas ng tindahan mo. Bawal na kulang ngayon. Dapat kumpleto ang pera. O, di ba? Nakakalugi, no? Ang kulang. Kahit peso pa lang. Kahit peso yan, kaibigan. Imagine, peso. Kung lahat naman ng customer mo may kulang ng peso, o di ba? Malulugi. Kaya para maiwasan ang pagkalugi ng sari-sari store business, huwag kang mag-agree na may kulang sila na yung sinasabi, ibalik ko na lang ang peso, ibalik ko na lang 2, 3, 5, 4. Huwag kang pumayag, kaibigan, ha? Huwag mong hayaan sila. They will get used to it. Kaya sabihin mo, hindi na pwede kulang. Ayan, para hindi malugyan yung negosyo. At ito pa, simple ito, kaibigan, pero importante. Huwag mong ibigay yung, tulad sa soft drinks, huwag mong ibigay kung walang bote na kapalit. Bibili na soft drinks, walang kapalit na bote. Huwag mo silang hayaan ganun, kaibigan. Kung walang bote, maghanap pa ng deposit. Ay, sa akin, hindi pwede walang deposit. Dapat may deposit. Sa maliit, 5 pesos. Sa litro na soft drinks, 20 pesos. Sa mga beer, 10 pesos. Yan, may deposit. Pag walang deposit, huwag mo ipadala yung bote mo. Mahal kayo ng bote. May mga supplier pat wholesaler, hindi sila pumapayag ng deposit. Kailangan bote talaga. Yan, hindi mo lang namamalayan, nagiging kaunti na yung mga buti mo. Kaya ikaw naman, mag-deposit ka. Malulugi ka talaga. Kaya, pag walang kapalit na buti or walang deposit, ay huwag mo silang bintahan. Ayan. Ayan, huwag mo hayaan yung kaibigan na gagawin nila ito palagi, no? They will get used to it talaga. Pag nag-agree ka, ayan, kahit isang beses, ay dapat huwag kaibigan na. Dapat maghingi ka ng deposit. Ayan, para hindi malugi ang iyong sari-sari store business. Ngayon, kaibigan, pang-5 na po tayo, no? Pang-5 bagay, paano para maiwasan natin ang pagkalugi ng ating sari-sari store business is that huwag ka basta-basta magpapautang, kaibigan. Ako po dito sa aming tindahan, nagpapautang ako. Nakita nyo naman sa aking previous videos, marami akong listahan ng utang. Ipapakita ko lang sa inyo yung iba. Ayan, yun. Ito, kaibigan, puno na itong blue, itong white, but no, hindi pa siya puno. Pero kaibigan, no, huwag ka pa rin basta-basta magpapautang. Kahit si Ate GB nagpapautang, ikaw huwag ka basta-basta na magpapautang. Nagpapautang po ako kasi alam ko na kung sinong magagaling, maganda magbayad, may kakayahan na magbayad dito sa place namin. Ikaw, kaibigan, kung hindi ka sigurado na maganda, magaling, magbayad at may kakayanan, may kakayahan na magbayad ang taong umuutang sa iyo, huwag ka basta-basta magpapautang. Talagang makakalugi sa negosyo yung pagpapautang, kaibigan. Ayan, may dumaan na sasakyan, hindi na lang nating ikat-kat ito. May maliit po kasi, no? Yung tindahan ko, kaibigan, nasa harap ng maliit na kalsada, Barangay Road. Padaanin muna natin yung mga sasakyan. Ayan. So, yung kaibigan, back to our main topic, pang-5 bagay na dapat gawin mo para maiwasan ang pagkalugi ng yung sari-sari business na yung negosyo is that huwag basta-basta magpapautang. Ayan, alamin mo muna, dapat alam mo talaga, kilalang-kilala mo na ang taong umutang sa iyo ay maganda, magaling magbayad at may kakayahan na magbayad. Kahit mabuting tao, kahit mabait, huwag mo pa rin pautangin kung wala namang trabaho. Paano ka mababayaran? Mabait nga siya pero wala permanenteng trabaho, di ba? Kaya huwag kang basta-basta magpapautang. At pang-anim, kaibigan, kung sinabi ko kanina na huwag ka basta-basta magpapautang ngayon, kabaliktaran. O hindi kabaliktaran. Ito, importante. Huwag ka ring basta-basta papasok sa utang. Alam naman nating lahat, pag tayo may tindahan, yung mga Bombay, yung mga Indian nationals, yung tinatawag natin na Turko sa Bisaya, Bombay in Tagalog. Oy, araw-araw yun, pupunta sa yung tindahan, manghihikayat, no? Ate GB, utang ka, ayaw tao po. Ayan, magaling na sila mag-Tagalog. Utang po, arawan. Kaibigan, wag na ba, as much as possible lang ha. Hindi ko naman sinabi na hindi talaga pwede umutang. Pag gusto mong magsimula na yung tindahan or pang extra capital, pwede namang umutang. Pero, kung pwede lang, huwag kang papasok sa utang. Lalo na yung mga 5, 6, 20% ang interest. Ay, mas stress ka talaga. Mas okay pa manghiram ka na lang ng pera sa iyong kamag-anak, kapamilya, kaibigan, yung walang interest. O mangsangla ka ng mga alahas, ito.
4 to 5% lang ang interest every month sa bawat buwan. So hindi masyadong malaki yung interest. Kaibigan, as much as possible, huwag kang basta-basta papasok sa utang. At kung ngayon may utang ka, tapos nabayaran mo, huwag ka na mag-renew. Kung magkano na yung puhunan na natira, i-roll mo. Huwag ka basta-basta papasok sa utang. Ito isa sa mga dahilan nakikita ko. Hindi lang siguro ako ikaw nakikita mo rin kaibigan. Maraming tindahan ang nagsara dahil po sa utang. Di ba? Yan, napaka-importante yung kaibigan, no? Yun yung pang-anim. Huwag tayo basta-basta papasok sa utang para maiwasan ang pagkalugi ng ating tindahan, ng ating negosyo. Ngayon, pang-pito kaibigan, ito, basic na to, no? Para maiwasan ang pagkalugi na yung tindahan, magtipid ka sa kuryente, ha? Ayan. Pag meron pang araw, huwag munang i-on yung light mo. Kung hindi naman masyadong mainit, huwag mong i-on yung electric fan mo. Kung hindi naman masyadong malakas ang bintahan mo ng soft drinks at alak, isa lang ref ang gamitin mo. Huwag ka nang gumamit ng maraming ref. Maliban ng malakas talaga ang bintahan ng alak at soft drinks sa iyong tinan, makakalugi yun sa negosyo. Yung kaunting kita or profit mo mapupunta na sa pagbayad ng kuryente. Kaya magtipid ka ng kuryente para maiwasan ang pagkalugi na yung tindahan. Yan kaibigan. So ito pang-8, importante rin po ito, huwag gamitin sa pansarili yung ating benta or sales. No. Iba ang pera ng tindahan kaysa sarili natin, ha? So pwede kang kumuha kung gusto kang merong bilhin, kaya kagaya sa akin 20% ng ang patong ko. So, kung 1,000 ang binta ko, ang sales ko ngayon, yung 20%, ano ba 20% ng 1,000? Di ba 200? Yung 200 lang gamitin. May bumibili, bibigil lang ni Francis sa dilata po. Ayan. So, huwag lahat ng binta or sales gamitin mo para sa pansarili mo. 20% lang. Kung 10% lang patong mo, di 10% lang. O, kung 20% ang patong mo, 500 lang ang benta or sales mo ngayon. So, 20% ng 500 is 100. 100 lang ang gamitin mo para pan sa sarili mo. Yung 400, i-roll mo. Huwag lahat ng benta or sales mo today or this week, gamitin mo sa pansarili mo. Dapat itira mo. Magtira ka, itira mo yung 80%. Kung 20% ang patong mo, 80% itira mo. 20% lang gamitin sa pansarili mo. Huwag talaga gamitin lahat. Talaga. Malulugi ang iyong negosyo, kaibigan. At ito, panghuli, I think, 8 or pang-siyam, no? Nakalimutan ko. Basta, panghuli, kaibigan, importante po ito. Alas 9 na ng gabi, malapit na mga alas 10, no? 9:21, 22 at 23. Kaibigan, napaka-importante, no? Kaya, nilagay ko sa huli. Always have presence of mind. Ano ba ibig ko sabihin? Lalo na pag may maraming bumibili. O ikaw, mataranta ka agad, wala kang presence of mind. Sabihin ng isa, Ate JB, sukli ko. Sabihin mo, tanungin mo, magkano pera mo? Sabi, 100 Ate JB. Pero ang totoo, 50 lang pala. Wala ka kasing presence of mind. Ayan. So talagang malulugi ka. No, bahala na maraming customer. Bahala sila magkita. Ikaw, huwag kang magpapadala. Dapat may presence of mind ka. Sabihin, Ate JB, sukli ko. Nakabayad ka na ba? Nagbigay ako sa iyo ng 500. Hindi ba 100? Yung iba pa sabi nakabayad na sila pero hindi pa pala. Kalimutan mo, ang hirap. Lalo na pag wala kang CCTV. Meron na kaming CCTV. Meron kaming kamera sa aming tindahan. No? Sa kabayad, 4. So, dapat may presence of mind ka. Yung iba talaga mandurugas, mga scammers. Hindi pa nakabayad, sabihin nakabayad. 50 lang pira, sabihin 500. Di ba? Kailangan may presence of mind ka. Kasi pag wala, ay tiyak malulugi ang iyong negosyo. Malulugi ang iyong sari-sari store business and then nakakalungkot, mawawala ang pirang pinaghirapan mo. Ilang taon ka nagtrabaho, nag-ipon, nag-works abroad o dito sa Pilipinas, nag-ipon ng pampunan, pagkapital sa pagtatayo ng tindahan, sari-sari store. At then eventually, nalugi at nagsara ang sakit sa pakiramdam. Kaya kaibigan, iwasan mong gawin ang mga bagay na dapat iwasan. Yung mga sana, kung hindi nyo masyadong naintindihan, i-replay nyo yung video ni Ate GB. Sabihin nyo na rin, i-share nyo rin, no? Marami pa tayong matutulungan. Ayun kaibigan, ito yung mga bagay na sinasabi ko, mahalaga ito
sa pagpapalago ng ating negosyo para hindi malugi ang ating negosyo. Kaya sana sundin niyo po si Ate JB. Okay? Again, thank you so much kaibigan. Tinapos niyo po hanggang dulo yung aking video. Pinapawisan si Ate JB. Ayan, kasi ini-off ko yung electric fan. Nagsisip ako ng electricity. Lagi natin talang tandaan kaibigan, palagi ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi posible na masinsumbay natin. Basta, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And of course, napaka-importante, we have God in our life. Take us on sa buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Aasinsun tayong lahat. Claim it, okay? Thank you so much. God bless.